Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito?" "Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Kung gayon pakainin mo ang aking mga batang tupa." Matagal nang hindi nagkikita ang magkaibigang sina Marco at Adrian. Dati silang magkasama sa maraming gawain. Ngunit nasira ang kanilang samahan dahil sa isang pagkakamali ni Marco. Sa takot at hiya, siya mismo ang umiwas. Iniisip niyang hindi na siya muling mapagkakatiwalaan. Isang araw, nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap muli. Hindi nagsimula si Adrian sa pagbibintang. Sa halip, mahinahon niyang tinanong si Marco kung handa pa ba siyang ayusin ang kanilang samahan at magsimula muli. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Marco na may pagkakataon pa pala para sa pagpapanumbalik. May ganitong tagpo rin sa Juan Kabanata 21 talata 15. Bago ipako si Jesus sa krus, 3 beses siyang itinanggi ni Pedro, ngunit pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Kristo, hindi siya lumapit kay Pedro upang ipahiya siya. Sa halip, 3 beses niya itong tinanong, "Iniibig mo ba ako?" Hindi ito simpleng tanong. Ito ay larawan ng biyaya na nagpapanumbalik. Ang Diyos mismo ang kumikilos upang ibalik ang kanyang mga anak kapag sila'y nagkulang. Sa halip na itaboy si Pedro, muling ipinagkatiwala ni Jesus sa kanya ang gawaing, "Pakainin mo ang aking mga tupa." Ipinapakita nito na ang pagpapanumbalik ay hindi bunga ng sariling pagsisikap ng tao, kundi ito ay biyaya ng Diyos. Kapag ang isang mananampalataya ay tunay na nagsisisi, ang biyayang iyon ay nagbubukas ng panibagong pagkakataon upang maglingkod at sumunod muli sa Panginoon. Sa ating buhay, maaaring may mga sandali rin na tayo ay nagkamali o nanghina sa pananampalataya. Ngunit ang kwento ni Pedro ay paalala na ang pagkukulang ay hindi ang katapusan ng kwento. Para sa mga kabilang kay Kristo, ang biyaya ng Diyos ay patuloy na tumatawag, nagbabalik, at nagpapanumbalik. Kapag tayo ay ibinalik ng Panginoon, ang tamang tugon ay hindi manatili sa hiya o guilt, kundi mamuhay muli sa pagmamahal at paglilingkod sa Kanya, sa ating tahanan, sa iglesia, at sa pang-araw-araw na buhay. Kapag naaalala mo ang biyaya ng Diyos sa iyong buhay, paano ka tumutugon sa Kanya sa pamamagitan ng pagmamahal at paglilingkod? Panginoon, salamat sa iyong biyaya na nagpapanumbalik sa akin kapag ako'y nagkukulang. Turuan mo akong magsisi ng tapat at mamuhay muli sa pagmamahal at paglilingkod sa iyo. Naway ang aking buhay ay maging patunay ng iyong biyayang nagbabalik at nagbabago. Sa pangalan ni Jesus. Amen.